Ang Russia ay busy sa Ukraine. Ang China naman busy sa bardagulan nila ng Taiwan. Karamihan sa mga bansang malalakas, lalo na kapag pinag-usapan ng salitang digmaan, ay masyado na silang focus. Ang pinakamasakit na part dito is nakikita na rin nangyayari sa Iran at sa Israel na umabot na sa bombahan. Kakaroon ng mga idea yung mga ibang mga bansang magkakaaway na kung ano yung pwede nilang gawin sa susunod kasi nakikita na nangyayari ngayon. Bawat nararamdaman, bawat gusto, bawat nais, bawat sakit, bawat paghahangad, kahit isang tao o hanggang sa ibang bansa o buong mundo, ay walang satisfaction. At lahat ng ginagawa ng isang tao habang tumatagal ay nagkakaroon ng dosage. Kung tampo ang pinairal mo sa isang tao, sa isang lugar o sa ibang bansa, hanggat nasa sayo yan, yung dosage tumataas. Kapag mabuti kang tao at nakafocus yung pag-iisip mo kung paano magiging isang mabuti, hindi lang kung saan ka isinilang, kundi sa ibang bansang katabi mo o sa buong mundo, pag tumaas yung dosage niyan, mas magiging mabuti kang tao. Pero kapag tampo, galit, puot ang nanguna sa isang bansa, kapag tumaas yung nararamdaman nila, sa bandang huli, puksaan, digmaan, o gera ang pwede mangyari. Walang salitang satisfaction dahil after mong ma-reach yung isang bagay, ay magkakaroon ka ng panibagong goal. Walang salitang tamang dosage dahil kapag paulit-ulit na lang nangyayari, tumataas yung kailangan mong maramdaman at yung kailangan mong gawin. Yan ang nangyayari ngayon sa napakaraming bansa sa mundo. Ang pinakakawawa, ang Earth. Mga bata, mga matatanda, yung mga taong nandiyan, nai-involve, na ayaw naman nila ng ganon. Pero dahil sa mga leader na nag-aaway-away, pinipersonal ang iba't ibang mga bansa, nadadamay yung mga citizen ng iba't ibang mga lugar. Yung takot, pangamba, trauma, damang-dama nila. At ang pinakamasama dito, nakikita ng ibang mga bansa na may hindi rin pakikipagkasundo sa ibang pang mga bansa. Ano yung mangyayari sa nakikita nila ngayon sa Iran at Israel na nangingialam pa ang Amerika? Paano kung merong tensyon sa pagitan na naman ng dalawang bansa na sa tingin nila, yung nakita nila sa Iran ay isang kahanga-hanga, na nakita nila sa Israel na lumalaban ay isa sa nakakabilib. Puro bombahan na lang magaganap. Wala nang kapayapaan.